Ang kalamansi po ay isang citrus kung tawagin. Originally po ito ay galing sa Mexico, ang pinaka-origin ng kalamansi. Ngayon po sa atin dito sa Pilipinas, ito ay isa sa mga pangunahing sangkap na ginagamit ngayon pagdating sa mga juice na ginagawang juice. Ginagamit ito sa mga condiments na hinahalo sa mga ibang pagkain na kailangan ng pampasim. Lahat po naman ng klaseng tanim, nasa pag-aalaga lang po yan. Wala hong mahirap na alagaan. Sa kalamansi po kasi, usually po, ang kailangan lang ho dyan, magmula sa 1 year na pagtubo niya, kailangan masustentuhan, tamang pataba, yung watering o, yung pagpapatubig nito. Hindi rin ho siya kailangan na babad sa tubig. Ang kailangan katamtaman, ang kailangan lang ho niya na pagtatamnang ng lupa ay sandy loam o may halong buhangin. Pinakamagandang aspect ng soil. Kung ako po ang maghahanap ng tamang location para sa pagtatanim ng kalamansi, pipiliin ko yung medyo mataas na lugar. Hindi naman po siya actually na parang burol, pero yung patag lang na medyo mataas lang, yung hindi hulubogin. Yun yung pinaka-the best na location po siya. Meron nung tatlong variety sa ngayon ng tinatanim natin. Meron nung galing tinatawag na Ilocos, Batangas, sa Mindoro. Yun yung mga pinakamagandang variety po sa ngayon. Sa loob lang ho ng isang taon, pag tama po yung pag-aalaga natin at sustentado ho yung kailangan ng kalamansi, in 1 to 1.5 years, bumubunga na ho siya. Yung mga insekto ho, kadalasan yan ang number 1 na kailangan na agapan natin na dumapo sa isang puno. Pag yan ho na natin, na intercept natin at tuloy-tuloy ho yung pagbuga natin ng mga insecticide gano'n, yun ang pinakamagandang the best para hindi na ho lumala yung problema sa isang kalamansi. Ang masasabi ko lang ho sa mga nagbabala kong magtanim ng kalamansi o magkaroon ng isang kalamansi farm, pag-aralan ho na lang mabuti yung market. So, talagang meron na silang nakaantabay na market, pwede na silang magsimula doon. Then yung the best nga ho, yung location, yung proper soil kung tawagin nila. Hindi naman basta-basta na basta may lupa, pwede mo nang tamnan ng kalamansi. Kaya yun talagang pag-aralan ng mabuti, then mag-costing ka rin ng makakakailanganin mo. Baka mamaya mapabayaan lang nagtanim ka pero mamaya-maya mo di mo na siya pwedeng malagyan ng mga fertilizer gano'n dahil medyo kapos ka na sa budget. So ang importante ho dyan, yung budget mo, kung hanggang saan ka lang, kunyari yung budget mo is nasa 100 to 200,000 lang, i-base mo ho doon kung gaano muna yung dapat mong tamnan. Kung may 1 hektarya ka, kailangan subukan mo muna yung mga 2 to 3,000 square meter. Matest mo doon, mapag-aralan, maobserbahan mo kung kailangan mo magdagdag na naman. Madali naman magdagdag ng mga tanim.